Maliban sa mga sugat, paso at iba pang injury, may epekto rin ang pagpapaputok sa ating respiratory system o paghinga. At kaugnay niyan, makakapanayam natin si Dr. Regalado Ramirez ng Internal Medicine Department ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina. Magandang umaga, Dr. Ramirez. Yes, good morning, Howie. Happy New Year. Happy New Year sa iyo. So, marami bang pasyente kagabi na nagrereklamo na hindi sila makahinga dahil sa usok? Sa department po namin, sa emergency room, there was approximately 8 patients, adult, and 4 pediatric patients in at the emergency room. At ang dahilan nito dahil sa pagpapaputok? Yes, majority of them were known asthmatics. Talagang may hika po talaga yung mga pasyente at may mga, for adults, may mga COPD. So, lighting firecrackers is a real danger para sa mga may hika? Yes. And potentially fatal ba yung smog na nakikita natin ngayong umaga? In some people, especially with those with asthma, kasi yung naturalesa ng katawan nila nagre-react dun sa smog, dun sa usok ng firecrackers, no? So, magti-trigger yun ng bronchospasm, yung paggalaw ng daanan ng hangin, kaya sila nahihirapang huminga. Magpo-produce sila ng mucus, yung plema, na pwedeng mag-cause ng pneumonia, magko-colonize ng bacteria yung mucus na na-produce ng katawan nila. Ay, Marikina kasi ay isang valley, ano? So, hindi basta nakaka-disperse yung usok dyan, no? It stays there. And then medyo malamig pa yung panahon ngayon. Kaya hindi basta nag-stay pa doon yung smog, no? Hanggang ngayon. Kaninang umaga, nung bago kami umalis... Tulad nito, may image tayo ngayon sa monitor, no? Makapal pa yung usok. I think kaninang umaga to, or madaling araw. Madaling araw. So makikita natin there's a layer of smog sa lansangan. So obviously this is a very heavy blanket of pollution. Yes. Pero ang sinasabi nyo, Doc, this is a danger to our health. Yes. Actually, it tends to stay longer sa atmosphere dahil nga malamig ang panahon, ambient temperature is relatively cold. So medyo matagal siyang ma-disperse unlike sa warm weather. So itong mga pasyente kagabi, ano yung mga symptoms na pinakita nila? Karamihan sa kanila, mga nahihirapang huminga, shortness of breath, yung iba ubo na ng ubo because of the symptoms na nararanasan nila because of the usok talaga ng firecrackers. Okay, at saka yung mga pasyenteng ito, they could be completely innocent, no? Hindi tulad ng mga firecracker injuries, karamihan yan dahil nga nagsindi nga ng paputok, no? Pero itong mga pasyenteng to, they could just be in their house watching TV at maapektuhan sila ng firecrackers. Yes, kasi let us remember air yan eh. So pumapasok yan sa bahay. Unless talagang closely sarado talaga yung bahay, tsaka naka-aircon ka para disperse talaga yung minimal yung entry ng smog sa bahay mo. At saka sa Marikina, tulad ng sinabi mo, hindi basta nakaka-disperse o kumakala o nawawala itong usok na to. Sa mga residente doon, kumbaga, they were trapped in this bowl of smog. Yes. So, walang proteksyon doon sa inyo, doon sa Marikina? Actually, kung hindi man sila actually, yung mga pasyente namin, we advise them stay indoors talaga. Buksan ng aircon na lang para talagang walang papasok. Kawawa yung mga walang aircon. Yung mga walang aircon. Oo. Sometimes we advise patients na kung may probinsya, doon sila sa probinsya talaga na malayo talaga dun sa area namin. Pero sa mga probinsya, nagpapaputok din sila. Nagpapaputok. Pero at least hindi katulad ng Marikina na talagang valley yan, no? At bowl nga ng usok. So, okay, January 1 na ngayon, nakikita natin na may haze pa sa lansangan, no? Usually ba, how long? Gaano katagal itong usok sa Medyo matagal yan sa air eh. So, mga 2 to 3 days bago talaga completely ma-disperse talaga sila. Paano yan? Holiday ngayon, January 1, maraming gusto mag-jogging, mag-bisikleta, magpalipad ng saranggola. Ano yan? Posible silang maapektuhan pa rin itong usok na to? Yes. Kasi it remains as a blanket of mist talaga dun sa city tsaka sa air natin. So, anong mararekomenda nyo sa mga ordinaryong tao?
Na gusto mag-jogging nga, gusto magbisikleta sa araw na to. Avoid muna. Stay Huwag indoors. lumabas. Hindi, pwedeng lumabas, pero kung hanggat maaaring iwasan, indoors na lang muna. Yung lalo na yung mga may asthma, tsaka yung mga may COPD. Okay, so itong, anong klaseng mga paputok ba yung talagang nakakadagdag dito sa pollution na to? Actually, all firecrackers pwedeng mag-cause ng fumes, toxic fumes. Because remember, meron silang particulate matter, yung tinatawag nating na toxic dust. At saka meron silang greenhouse gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, and nitric oxide. No? Yung mga pakulay din ng firecrackers natin, majority of the chemicals are toxic, including aluminum, arsenic, barium, and copper salts. Yun yung mga nagbibigay ng pakulay, pero at the same time, toxic sila. They can cause respiratory irritation, and some of these are carcinogenic, meaning they can cause cancer. So itong mga toxics na to, pumapasok sa baga pag makalanghap ka lang ng usok. Yes. Even yung mga asthmatic patients natin, once they inhale the fumes, talagang makikita mo, nagkakaroon ng bronchoconstriction. Meaning yung airway nila, talagang namamaga, nagkakaroon ng inflammation. So, ano ba ang yung nararamdaman ng isang tao pag may problema na siya, na kailangan na magpakita sa emergency room? Ayun. Yun nga, ubo ng ubo, shortness of breath, minsan hindi na makatapos ng sinasabi nilang sentence. Difficulty of breathing, talagang labored breathing, talaga hirap na hirap silang huminga. Yung para silang sinasakal. Pwede ba itong ikamatay? Pwede po. Especially for asthmatic patients and COPD patients, dumarating yung time na kailangan silang ma-intubate at ma-hook sa respirator. Marami bang asthmatic sa ating bansa? Okay, sa Marikina lang muna dahil doon kayo doktor. No? Sa Marikina po, meron po kaming, sa hospital po namin na Amang Rodriguez, meron po kaming tinatawag na asthma club. So yung mga patients po namin, they are properly advised to stay indoors, to take their medications and maintenance medications then, and to avoid going out during the New Year revelry. So, asthma club. So, ano yan? Parang social club yan. Pero ano yan? May membership at wala po. Basta, kilala niyo yung mga yan? Kilala po namin yung mga pasyente. They are patients in the hospital na known asthmatics na pupunta sa clinic, sa asthma clinic every Monday. So they are given advice, they are given free check-ups po. And many of these people, these patients, ay genetic ba yung kanilang asthma or galing sa pollution? Yes, actually, genetic asthma. Asthma is genetic, no? You are born an asthmatic. So, yun nga. So, ang ginagawa namin, we give them advice on how to control the exacerbations. Ibig sabihin, para hindi sila magkaroon ng asthma attack, kung ano yung dapat nilang gawin, we give them free check-up and counseling na rin. Pero yung, okay, you are born with asthma, pero yung atake can be prevented. Yes, it can be prevented. Kasi yung attacks may trigger yan. Yes. Kasama na doon yung usok galing sa firecrackers. Yes, at yes. Yung ordinaryong pollution at alikabok, pwede rin maging trigger yan. No? Yes. Okay, so, in other words, dito sa Marikina at marami pang syudad sa ating bansa, talagang marami ng pollution at alikabok, no? Yes. No matter what day of the year. Pero New Year's Eve and maybe New Year's Day, nakakadagdag pa yung pollution na mula sa pagpapaputok. Yes, actually in 2012, there was a survey done by the Pag-asa na nag-notice ng 320% increase in smog and in smog incidents dito sa Philippines. Ano yung ibig sabihin ng smog incident? Ibig sabihin yung 320% increase. when we say smog incidents, ang toxic kasi na content ng smog is 0.25 parts per million. So imagine mo, nag-320 parts per million tayo nung araw na yon, 2012. Saan ito? Metro Manila eh. Metro Manila. So talagang, ano yan, this is just for New Year? Yeah. New Year's Eve. So, nagtitriple. January 1 actually. So, nagtitriple yung pollution level sa air. Okay. Okay, so just to summarize, stay indoors muna sa araw na to? Yes. Yung mga may asthma, stay indoors.
Yun. For until when? Kasi kakuunting araw na lang yung bakasyon, no? Until Sayang tomorrow naman. siguro or Talagang, January. o kaya magpunta na lang sa beach, o, di ba? Lumayas na lang doon sa mga polluted areas katulad ng mga syudad. Thank you for your advice, Dr. Regalado Ramirez ng Internal Medicine Department ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina. Thank you, Salamat Hal. po.